Hello mga Cubs. Alam yung ibig sabihin ng Cubs? Kababayan. Ngayon ay nandito na ako ulit sa bahay. Pawis na pawis ako dahil mainit ng konti rito. Kaya nagpalit na lang ako ng t-shirt. And nakalagay sa t-shirt ko ano to? Not perfect but forgiven. Yeah. Not perfect, only forgiven. Just forgiven. Not perfect, just forgiven. Alam nyo bang, lagi ako nagsusuot ng mga t-shirt na mga may word of God or mga encouragement about God. Kasi pag ako'y lumalabas, kahit na iika-ika ako at disabled, at least kahit na paano sa t-shirt ko, ay makakapag-share pa rin ako ng gospel of God, ng encouragement sa mga tao. Kaya marami akong mga t-shirt na may mga word of God at may mga verses, kanon, at may encouragement. So, nakapagpamili na ako ng mga kakainin namin ng aking pusa. Konti lang kasi ano ngayon, weekend. Pang 3 araw lang. Kasi tuwing Monday meron naman akong talagang sumasama sa akin na mula sa government na pinadadala sa akin dito para tulungan akong mag-grocery or pumunta sa gymnastic, ipag-drive ako, mga bagay na kailangan ko. Kaya yun nga ang pinakamaganda lang dito sa Germany. Pag ikaw ay isang disabled, ay talagang tutulungan kanila at bibigyan kanila ng support talaga na hindi kanila pababayaan. Yun lang ang kaigihan dito sa Germany. So mapalad ako and blessed na ako ay nandito sa Germany nang mangyari sa akin tong mga physical problem. So ito ang mga pinamili ko. Tingnan nyo. Kahit konti lang para sa weekend na to. Meron akong buto ng kalabasa, may tuna at pineapple ako dahil gusto kong gumawa ng tuna sandwich. May salmon ako. Ang salmon dito napakamahal. Tapos may iklog ako. Alam nyo ba yung iklog? Lagi ko yung every week nagbo-boiled ako ng iklog every Friday para sa isa sa umaga at isa sa gabi. Kinakain ko yung kasi hindi ko na kailangan mag-inom ng mga vitamins. Kasi sa iklog ang dyan na lahat ng mga vitamins. So ang mga pagkain ng pusa ko para hindi rin siya nagugutom. Hindi ko pa hinuhugasan yung aking mga plato at baso at tasa kasi gusto kong ipakita sa inyo kung paano ako maghugas ng pinggan na isang kamay. So, dyan lang kayo kasi meron pa tayong mahalagang gagawin din at isasama ko kayo sa declaration ko sa Lord. So, panoorin nyo na lang po ako kung paano ko gawin lahat ang mga bagay na ito na sa pamagitan ng isang kamay ko lang. Kasi gusto ko lang i-share sa inyo kung ano ang buhay ko ngayon dito sa Germany. So, ito, kailangan ko to sa aking digital mamaya. Lalagay ko. Pero pakita ko muna sa inyo kung paano ako maghugas ng plato. Iisa lang ang kamay kong ginagamit. Mga baso, mga tasa. Araw-araw ko ginamit yun. Tapos siguro namamangha din kayo. O kaya nagtatanong kayo bakit hindi ako gumamit ng machine for ano na tawag na to? Plate washing machine ba yun? Or ano na tawag na doon? Sa machine para sa mga plato at mga pinggan at mga baso. Kasi alam nyo bakit?
maraming gustong mag-alok sa akin no, ng machine na yon. Kaya lang mas gusto kong ginagamit kong kamay ko dahil para na exercise din at para din na ano ko siya, nagagalaw. Ayoko rin kasi maging stagnant. Ano na nga ako yung kamay ko na nga left side ano na nga tulog kailangan ko rin gamitin yung kamay ko na right side para hindi siya matulog. So itong ginagawa ko pag ako'y naghuhugas, lang unti-unti sabi nila better slow and secured. Kasi pag slow, secured yun. Ano ba yan? Kasi sa German, sabi, Viva Seeker as hindi ko na alam na ano. Anyway, yun nga po. So, ganyan lang pong ginagawa ko pag ako naghuhugas. Tapos, unang-una, ginagawa ko, binababad ko muna siya sa tubig ng may sabon overnight. Kasi alam niyo po, lahat yan, nahugasan ko niyan. Lahat ng ginagamit ko sa araw-araw, bawat araw, iniipon ko muna siya. Tapos, ilalagay ko nga dito sa lababo. Tapos, ilalagay ko ng sabon. At pagkatapos binababad ko siya ng overnight. Tapos, sa umaga ko na siya hugasan. Kaya, minsan naman ginagawa ko, pag meron akong medyo masipag ako, ginagawa ko na sa gabi bago ako matulog para pagising ko lahat nasa order na siya at nailalagay ko na sa kanilang mga lugar. Kaso minsan according lang sa mood ko minsan, dahil alam nyo naman matanda na rin, senior na rin, marami na rin mga karamdaman at maraming mga nararamdamang di maganda. Kaya minsan tinatamad na rin ako. Pero tinatry ko naman ang best ko na gumalaw, na i-overcome lahat yun by the grace of our Lord Jesus Christ. Kasi hindi ba sabi sa verse na ni Lord ni God na in our weaknesses, His strength is your grace is sufficient for my weaknesses. Parang ganon. Minsan alam ko yung kompleto yung verse, para minsan naman nakakalimutan ko na rin. Actually, yun nga pagbagsak ko noon na aksidente, talagang sapol yung aking utak. Nagkaroon ako ng bleeding sa utak. So, yun ay nangyari sa Switzerland. Nakwento ko na ba sa inyo? Kwento ko muna ha. Alam niyo po, nag-aral kasi ako dito ng wellness trainer rin dito sa Germany. Tapos, pumunta ako sa Switzerland para magtrabaho after ng aking pag-aaral dito ng wellness trainer. Trainer rin tawag nila. So, nagpunta ako sa Switzerland para sa Saison work as house dummy, tinatawag nila as gobernante sa isang hotel, sa Arosa Hotel. Tapos, sa Arosa Hotel, may mga chambermaid akong hinahawakan. Ako nag-schedule sa kanila ng kanilang trabaho, kung gumagawa ng kanilang mga schedule, at ako rin ang nagmamanage sa kanila. So one day, na siya pagod na pagod ako noon. Tapos na ako,
off ko na nung araw na yon. Dapat ang off ko is 5 o'clock in the afternoon. Pero 7 o'clock na ng gabi, nandun pa rin ako dahil nga maraming mga weekend kasi yun I think Friday din, no? Tapos maraming mga guests na dumating kasi yung Arosa sa Switzerland, place ng skiing. Kung saan nag-ski ang maraming tao, maraming snow. Daming snow. Tapos, that was, pasensya na ko yung nagde-German na naman ako. End of January yun 2008. Tapos, marami naghihintay na customer para sa kanilang kwarto sa reception. Yung mga chambermaid ko, hindi pa sila tapos sa kanilang trabaho. Hindi ko naman pwedeng ibigay yung kwarto na guest kung hindi ko pa na-check lahat yun kasi ako ang masisisi kung merong kulang or merong marumi o what, kailangan ko muna siyang i-check. So, hindi pa ako makapag off dahil nga kailangan ko pang mag-check. Yung mga guests nga sabi ko nga, yung mga guests naghihintay na sila. Tapos, yung yung may-ari ng restaurant, ng hotel, tumawag sa cellphone ko. May cellphone kasi kami sa kaming mga namumuno sa hotel, may mga cellphone kami para kung merong patatawagan kami. So, yung aking talagang pinuno ng hotel, yung may-ari, si Mrs. Kalimutan ko na tuloy ang pangalan. Basta yung may-ari ng hotel ay tumawag sa house cell namin. Dito sa nakalakabit sa akin dito. So, gusto niya, tulungan ko siyang kunin yung mga dekorasyon na kanyang pinamili para sa hotel. Kasi ako din na nagde-decorate sa hotel dekorasyon. Bumili siya ng mga bagong dekorasyon. Sabi ko sa kanya, pasensya na kasi dapat off na ako pero hindi pa ako makapag-off dahil hindi pa tapos yung aking mga kinokontrol na rooms. Tapos nagalit siya. Sabi niya basta bumaba daw ako, ganon. Dahil nga stress ako, sige na nga para walang problema. Sabi ko, okay, bababa na ako. Kaya, dali-dali ako bumaba. Dun sa stairs ng personal stairs, paplakas sa park plots, itong mga boy naman doon, mga sa kitchen, hindi man lang nilinis yung stairs na bato, pababa, papunta sa parking place. Nandun yung chefin, nandun yung tinatawag na boss. So, naghihintay sa akin sa kotse. So, nung dali-dali akong dumagasa na bumaba sa stairs na yon, may mga snow. So, nadulas ako dahil nakalimutan kong isuot yung aking tunay na sapatos. Naka-chinelas pa rin ako para sa pag-inspection ng mga room, control ng room. So, meron pa akong tinatawag na house sleeper doon. So, yun. So, nadulas ako sa bato. Pag dulas ko sa bato, bumagok yung ulo ko sa bato ng stairs.
ang dami kong nakitang, ang dami kong nakitang stern. Oh, ang sakit-sakit. Tapos, nakita ako nung boss na babae, dali-dali siyang tumakbo sa akin para ako'y itayo. So, nung naitayo akong ganyan, so nagpatuloy ako. So, tinulungan ko pa rin yung pero masakit ang ulo ko nun. Tapos, nakapagtrabaho pa ako. Tapos, kinabukasan, nakapagtrabaho pa ulit ako. Tapos, nung gabi na tapos na ang trabaho ko, kasi meron din akong kwarto dun sa hotel na yon. So, naligo ako. Gusto kong maligo, mag-shower, bago ako magpahinga. After ng aking ng aking off. Tapos, nung nagsha-shower ako, biglang pagbukas ko ng shower, pumunta sa ulo kong ganyan, di ba? Tapos, biglang ang sakit-sakit talaga. Hindi ko maintindihan kung gaano kasakit hanggang sa natumba na ako doon sa toilet. Tapos may nakarinig na sigaw ko. So pinilit nila isa sa mga co-employees namin. So pinilit nilang buksan yung kwarto ko. So nakita na nila ako, hubad pa ako noon Nakita nila ako nakaano na ako sa toilet hanggang sa tumawag na sila ng no troop. Tumawag na sila ng ambulansya. So, dinala ako sa St. Gallen Hospital. Doon, inoperahan na ako, binutas yung ulo ko. Dito nga, may butas pa. Maramdaman ko pa yung butas dito. Kasi, siya parabang lubog yung aking skin dito. So, yon binutas nila yung ulo ko at, So, nung afternoon, bigla nagising ako. Nung nagising ako, ang kati-kati ng ilong ko. So, gusto kong kamutin ng right hand ko, pero hindi ko siya magalaw yung right hand ko dahil punong-puno ng aparato. Kahit na ganunin ko, ang sakit-sakit ng mga needles ba. So, yung kamay ko namang left, sinusubukan ko siyang itaas. Hindi ko mataas. Wala naman siyang aparato. Wala naman siyang mga needles. So, sumigaw ako. Sabi ko, help ka kung ganon. Bakit ganon? Sabi ko. Tapos sabi nung doktor, pumunta sa akin yung mga doktor at yung mga nurses, sabi nila, 1 month pala akong nasa coma. Tapos, yun nga, inoperahan yung yung ulo ko at merong ugat na pumutok. Kailangan nilang tanggalin yung mga natirang mga dugo na nagkalat sa utak ko. Tapos nilagyan nila ng chip para hindi ito magdaloy-daloy ang dugo. So, sabi ko kay Lord, namangha ako, ba't nabuhay pa ako? Yung gano'n, dapat na raw 2 minutes na lang daw kung hindi pa ako naagapan talaga, patay na siguro ako ngayon. So sabi ko kay Lord nung nasa higaan ako, Lord, kung hindi mo naman sabi ko pala, hindi, 3 months akong nasa wheelchair. Tapos nung sabi ko sa doktor, bakit gusto ko nang lumakad Tapos sabi ng doktor, habang buhay na lang daw ako nasa wheelchair, hindi na raw ako makakalakad. Tapos sabi ko doon sa doktor, alam niyo Doc, salamat at kayo ang naggagamot sa mga pasyente may mga sakit. Pero hindi kayo Diyos ka kung ganoon para sabihin hindi na ako makalakad. Siguro dahil sa bugso ng aking galit, ang ginawa ko, tumayo ako doon sa wheelchair ko, tapos sinubukan ko siyang ilagay sa right side yung wheelchair ko, ginanong ko siya sa right side, tapos nasubukan ko naman, nakawa ko naman, tapos lumakad ako, paunti-unti, paika-ika, namangha yung mga doktor, sabi ganun, pati yung mga nurses, mga attendant, sabi ko,
hindi na nga ako makakalakad, sabi nyo. Pero alam nyo, kahit na iika-ika akong lalakad lalakad pa rin ako kahit na hindi na sexy kung gano'n. Basta lalakad pa rin ako at makakapunta pa ako sa misyon makakapunta pa ako sa Africa, sa Uganda kung gano'n. At gano'n din, makakapag-mission pa rin ako at trabaho pa rin ako for God's glory kung gano'n. So namangha silang lahat hanggang sa yun nga, ginawa na nila akong parang para bang example ng katatagan at ng willingness na tumayo ulit at maglakad sa mga nasa rehabilitation. Tapos, yun nga nangyari sa Switzerland, medyo marami na rin akong na-encourage dahil Kristiyano na nga ako noon, 2008 yun eh. Tapos yun nga, after 2 years or after 3 years, bumalik ako rito, after 1 year bumalik ako rito sa Germany. Tapos, nagpunta ulit ako doon sa isang church meron binigay sa akin church dito sa Mulaka. At tapos, dito ako nagsilbi hanggang sa nagtayo ako ng International Bible Study Group sa mga international ladies. Tapos naging motivator na rin ako at naging encourager hanggang sa marami na rin sa Facebook na nag-invite sa akin sa iba't ibang lugar. Pero ang napuntahan ko lang is sa Uganda, sa Kampala, tapos nakarating din ako sa Pakistan, sa Lahore, at ganun din sa Kenya. Yan 2011 hanggang 2014. So praise God na nangyari yung aking dineclare na ako'y makakapunta pa sa ibang bansa para mag-mission. Kaya by God's grace, glory to God, nagawa ko yon. Ngayon huminto lang ako dahil nga sa may mga COVID at mga issues na mga nangyari. Pero still I continue pa rin and I'm planning again to go in a mission field there. I'm still looking forward kung saan ako'y papadala ulit ni Lord. So, ito ang style ko ngayon sa paghuhugas. Ganun lang. Dito naman basta madali din ang buhay dito basta meron kang sakas at meron kang mamodicate mo rin yung sarili mo. Ganun. Praise God na kahit na paano ay nagagawa ko pa itong mga bagay na ito na hindi ko kinakailangan humingi ng kadependa o hindi ko kinakailangan magdependa sa ibang tao. Praise God din na binigyan din ako ng pagkakataon na ito ay ma-share ko sa inyo. Kasi alam niyo naman ang aking desire is to truly makatulong sa mga mission din, sa mga churches, sa mga vision, sa mga kapatiran na gustong magpunta sa mission at gustong mag-work sa Great Commission. And I'm willing to do all these things then by the grace of God. Kaya ito nga, naisipan ko tong gawin kong vlogging na kung nakaka-vlog nga yung mga ibang tao tapos nakakabili sila ng mga bahay, mga lupa at mga sabi ko, vlogging pa nila walang kwenta minsan dahil hindi naman para sa gawain ni Lord kundi para sa sarili at minsan yung mga kalukuhan din yung kanilang ginagawa. Hindi kailangan naman na makapag-vlogging din na talagang may sense din, hindi yung
sense of humor lang, kundi with sense talaga. Yeah, this is my desire, mga kababayan. Short ko lang yun sa kababayan. Ito lang ang desire ko talaga, na kung papalarin ako na maging milyon ang likes neto or milyon ang subscriber ko, so, ilang ba tayong mga Pilipino sa buong mundo? Sa Pilipinas lang, ang dami natin, di ba? Kung susuportahan nyo ko at magsusubscribe kayo sa akin at magla-likes, parang nagbigay na rin kayo ng contribution for the mission. At yun ay nakikita ng Panginoon. At alam kong siyan ay papalitan din nila. Papalitan din nila sa inyo ng triple pa. Kung ano man yung mga subscribe nyo at ano yung pagka-like nyo sa akin. Dahil hindi naman natutulog si Lord. Kaya maski natutulog ako, hindi ko nakikita yung subscribe nyo at saka like nyo. Si Lord nakikita niya yun. Kaya, mga kapatid, yun, nakatapos na rin ako ng paghuhugas. So, siguro, mas maganda, magpapasalamat muna tayo sa Panginoon. Samahan niyo ako, mag-declare tayo ng Word of God. O mag-declare tayo ng ano ni Lord. Para kay Lord, to praise Him and to thank Him for all the blessings niya at provision physically, mentally, spiritually, and fruitfully in the power of the Holy Spirit. Kasi kailangan natin ang Holy Spirit Holy Spirit na mag-guide sa atin, giving us wisdom and power to live in the light of God's love. With His love, joy, peace, patience, perseverance, endurance, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control, empowering us to live in the light of God's love, always and forever and ever. So, mga kapatiran, samahan niyo ko, kahit na, kasi gagawin ko to ngayon dahil kaninang umaga hindi ako nakapag-declare at hindi ako sa inyo video. So I praise God and I thank you, God, for your power and grace that we will be able to do your will. Thank you, God. We declare, Lord God, that you are our God and we are your beloved children. This day we begin, oh God, or this weekend we begin this, Lord, with a gratitude of thanking you, God. There is something powerful about waking up and giving thanks to God divine also for kahit na late na kayo magising. And instead of complaining whatever, when we declare, we thank you, God, and we are also opening the doorways of heaven in us. Favor and divine protection then ang darating sa atin. So, as we pray, we are positioned to victory lagi. Every atmosphere and chains of worry will be broken then, and heavy loads of our shoulder will be lifted up then. Doors of opportunity is coming upon us also. It is a weapon of shield then, Lord, and I key that unless God's promises over our life, if we have that desire to truly live in the light of God's love. So, in our spirit and our faith in our heart will overflow then as we step into this great challenge na binigay sa atin, and we will be victorious if we will offer thanksgiving sa Kanya, and we will rejoice and we be glad in it. Alam niyo sa Psalm 118, sinasabi niya, today is a gift from God. A fresh sunrise, a new chapter, another opportunity to witness mercy, His grace, His unfailing love. How could we not lift our voice and say, thank you, Lord. Thank you for the breath and ask for clarity in our minds and hope in our hearts. Thank you for watching over us through the day and the night in advance for today. Let us pause here and encourage you
to pray with me. Don't keep it to yourself. Share it with at least a lot of people. Kaya nito nga ang ginagawa ko. Instead of fear and anxiety, let's declare the Lord, the words of God, and let's declare our prayers. Pasensya na kayo, medyo nabubulol ako. Pero every day, we need to lift up this prayer. God is released through this moment of devotion, and of course, give us a way to be victorious. When we enter into this prayer with thanksgiving in our heart, here's what the Lord says to us. Even in the very places where we once felt unseen, peace will take the place in our life. Joy and courage will rise where fear is. Then we will discover how gratitude is so important to give to God. Blessing come pouring down. We will experience God's words around us and reminding us that we are children of God. Most important, we're walking with it into a victorious way. This is not about rushing into the morning or the evening, but it is about focusing and to see us. We thank Him that the Lord is with us. Thank you, Lord. Thank you for the right now, wherever you are, wherever we are, whether seated or commuting to work, preparing a meal, or even still in lying in bed. Prepare to align your heart with God. Get ready to lift your hands, open your mouth, and boldly declare, thank you, God. Thank you for being our provider, our protection, and our healer, our comforter, and our constant help. Child of God, your breakthrough begins with a gratitude. Because your blessing begins with gratitude. I just encourage you that to set it all in motion, stay with me until the end, because only giving thanks has also is and declaring victories over this day. There is special blessing over to those who pray and agree in faith. For the Lord Himself said, where two or three gather in my name, there's I am with them. Matthew 8:20. And right now, across the world, thousands are joining us. Perhaps now, kung ito ay kahit na late na rin ang upload ko, alam kong makikita nila to at maano nila to. So, lagi kayong sasubaybay sa akin at lagi kayong samahan mo niyo ako sa declaration. This is not only a content, but this is a hope and praise. Now let us begin with thanksgiving to God. Heavenly Father, Almighty God, Creator of heaven, we come before you with heart full of gratitude and a spirit overflow. Before we ask for anything today, we first want to stop and say thank you. Thank you for the breath of our lungs. Thank you for the beating of our heart. Thank you for the strength to rise and the gift of a brand new day, a brand new weekend. Thank you for watching over us throughout the day, for guarding us from everywhere, for sending your angels to us over us even while we slept, Father. We lift up your holy name, for you alone are worthy. From generation to generation, your faithfulness has ever failed. From the rising of the sun to the setting, your name is to be glorified. Lord, today we choose to begin not with complaints, not with fear, not with doubt, but with thanksgiving. Because you are good and your mercy endures forever. Lord, we thank you for the cross of Jesus Christ. Thank you for the salvation, for the forgiveness of sins, and for the precious blood that was shed so that we can stand before you, redeemed, cleansed, and set free. Thank you, Lord, that because of our Lord Jesus, we can come boldly before your throne, oh God, with confidence. We can lift our hands and declare with boldness that we are chosen, we are blessed, Father. We claim that everything with us will bring you for victory. Our soul and our spirit will magnify your name. Lord, we refuse to begin this day burdened by yesterday's troubles. We refuse to carry the
the burdens, and instead we choose to cast all our cares on you, for you care for us, Lord. You choose to rejoice in your presence, Lord, in us. We invite your presence to fill every part of our body. Come into our thoughts. Lead us in your path, Holy Spirit. Guide us today. Guard our step and help us to walk in wisdom. Let every choice we make align with your perfect will. Direct our path, for your word declares that the steps of the righteous are ordered by the Lord. We surrender this day only into your hands, Lord. Lord, we thank you for being our provider. Thank you for that you are our Jehovah Jireh, the God who provides according to your word, Lord. We will not fear shortage or will not fear financial struggle because we know that you are our source. Thank you for opening doors of provision, granting opportunities, and blessing the work of our hands. We declare that today our life will overflow with abundance and we will have more than enough to bless others. Thank you, Father, for being our protector. You are our Lord, our banner of victory. You are Jehovah Jireh, the God who is ever the. You are the Jehovah Sabbath, the Lord of hosts who fights for us. Lord, we thank you that no weapon formed against us shall prosper, and every tongue that rises against us in judgment, you will condemn. Lord, that your angels surround our home, our family, and everywhere we step today. We declare that no accident, no sickness, no evil, and no scheme of the enemy will touch us, for we are hidden under the shadow of the Almighty. Father, we thank you for all peace that surpasses all human understanding. Thank you, Lord. Peace that guard us. The Lord Jesus today says, choose to rest in that peace. We refuse to allow anxiety or fear to rule over us. We reject every spirit of worry, every thought of doubt, and every voice of discouragement, and replace them with your living word that declares, be still and know that I am God. Thank you, Lord. Lord, my heart will remain still in you today because we know you are in control. Thank you also for the joy, a joy that flows like a river, a joy not tied to even trials. Father, we choose joy today. We will smile because you are with us. We will rejoice because the Lord is our strength. We will not allow the enemy to rob us our peace, for we will celebrate it with gladness. Lord, we thank you for health. Yes, Lord, thank you for strength in our body. Thank you for that every organ works according to your design. We declare this morning that by His stripes we are healed, and we are healed every cell of our body, every minute. That Father, we speak life into our body, strength into our mind, energy into our spirit, and clarity into our mind. Thank you that today we will walk in divine health from the crown of our head to the soles of our feet. Father, we thank you for victory. Thank you that in our Lord Jesus Christ we are more than conqueror. We declare that this day will not be overwhelmed, that He who is watching us, Lord, our step into this day with confidence. We know that you have gone and prepared the way. Lord, for wisdom, thank you for dwell when we lack the trouble. Nothing, your spirit is with us. Thank you that your word is a lamp to our feet and a light to our path. Today we ask for discernment. Give us eyes to see as you see, ears to hear your voice, and a heart that understands your will. Protect us from wrongdoing, shield us from the traps of enemy, and surround us with wise counseling. Lord, we declare that today we will make choices that bring glory to your name. Lord, we thank you for family. We thank you for the people you have placed in our life. We lift our loved ones to you today and ask for your blessing over their lives. Cover them with your grace. Protect them by your mighty hand area and provide, heal the wounds, renew the strength, and draw them closer to you, Lord. Let our home be filled with peace, love, and unity, and let our family be a living testimony of your goodness. Father, we thank you for opportunities that new doors of blessing will open up before us. Thank you that you are arranging divine assignment for us, granting
and bringing breakthroughs that will leave us amazed of your love. Thank you so much for everything, Lord, for you are our Lord and Savior, and you are God forever and ever. Thank you, God, as we declare your words, Lord. Thank you, God, for your strength and your grace is upon our life. Thank you, God. Thank you for you are the God of grace, and your grace is upon our lives. Thank you that you are our hope. Our hope is in the name of our Lord Jesus Christ, the maker of heaven and earth. And in the power of the Holy Spirit, we have hope. Thank you, Lord Jesus Christ. Thank you, Holy Spirit of God. Thank you, Father God, that the Lord Jesus Christ is our shepherd, and we shall not want. For the Lord Jesus Christ is our shepherd, and the Holy Spirit provides everything that we need. For He is the one who is in us, a great provider. Thank you, Father God, that you are the great provider. And in the power of the Holy Spirit, we are provided with all that we need physically, mentally, spiritually, and fruitfully in the power of the Holy Spirit. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Holy Spirit of God. Thank you, Father God, that the Lord Jesus Christ is our Lord, and we are always thanking God in the power of the Holy Spirit. And the power of the Holy Spirit, you are our Lord. Thank you, Lord Jesus Christ. Thank you, Holy Spirit of God. Thank you, Father God, that the Lord Jesus Christ is our helper. Our help is in the name of the Lord, the maker of heaven and earth. And in the power of the Holy Spirit, we have help. Thank you, Lord Jesus Christ. Thank you, Holy Spirit of God. Thank you, Father God, that the Lord Jesus Christ is our security. He have loved us with an everlasting love. He have drawn us with loving kindness. And in the power of the Holy Spirit, we are secured. Thank you, Lord Jesus Christ. Thank you, Holy Spirit of God. Thank you, Father God, that the Lord Jesus Christ is our courage. We are strong and courageous. We do not be afraid or discouraged. And in the power of the Holy Spirit, we are courageous. Thank you, Lord Jesus Christ. Thank you, Holy Spirit of God. Thank you, Father God, that the Lord Jesus Christ is our strength. Your grace is sufficient for us, for your power is made perfect in weaknesses. And in the power of the Holy Spirit, we are strong. Thank you, Lord Jesus Christ. Thank you, Holy Spirit of God. Thank you, Father God, that the Lord Jesus Christ is our life. He is the resurrection and life. And we who believes in Him should live even though we die. And the power of the Holy Spirit, we are alive. Thank you, Lord Jesus Christ. Thank you, Holy Spirit of God. Thank you, Father God, that the Lord Jesus Christ is our victory. Create in us a clean heart, O God, and renew a steadfast spirit within us. And in the power of the Holy Spirit, we are victorious. Thank you, Lord Jesus Christ. Thank you, Holy Spirit of God. Thank you, Father God, that the Lord Jesus Christ is our Savior. The gift of God is eternal life in Christ Jesus, our Lord and our Savior. And the power of the Holy Spirit, we have eternal life. Thank you, Lord Jesus Christ. Thank you, Holy Spirit of God. Thank you, Father God, that the Lord Jesus Christ is our peace. Have rest our soul in God alone. Our help comes from the Lord, and in the power of the Holy Spirit, we are peaceful. And every creation, every living things, every breath of life have peace with us. And wherever we are, wherever we go, wherever we sit or lay our body, we are peaceful, for we are a maintainer of peace and maker of peace. For the Lord Jesus Christ is the Prince of Peace who lives in us, and we in Him. And we are peaceful. All the days of our life are peaceful. Thank you, Lord Jesus Christ. Thank you, Holy Spirit of God. Thank you, Father God, that the Lord Jesus Christ is our fullness, that the word of Christ dwells in us richly and purely, for the Lord Jesus Christ is the fulfillment of our life, now and forever and ever. Amen. Thank you, Lord Jesus Christ. Thank you, Holy Spirit of God. Thank you, Lord God, for everything. Thank you for hearing our prayer. Thank you for activating, energizing, operating effectively all the words that we have proclaimed
declared, and decree, and prayed with thanksgiving in our heart in your name, Lord Jesus Christ, our King. Thank you for sealing it all with your most precious blood, all the words that we have proclaimed, declared, and decreed, and prayed with thanksgiving in our heart in your name, Lord Jesus Christ, our King. In your spirit and truth, with wisdom and power in our thoughts, words, and action, in our entire being, body, soul, and spirit. Thank you, Holy Spirit, for manifesting and empowering all the words that we have proclaimed, declared, and decreed, and prayed with thanksgiving in our heart. In your name, Lord Jesus Christ, our King. In your spirit and truth, with wisdom and power in our thoughts, words, and action, in our entire being, body, soul, and spirit, for your glory and honor, in the mighty name of our Lord and Savior, Jesus Christ, our King, forever and ever. Amen and amen and amen. We want to recognize also the angels of God, the angel of God. Thank you for ministering and working all the words that we have proclaimed, declared, and decreed, and prayed with thanksgiving in our heart in your name, Lord Jesus Christ, our King, in your spirit and truth, with wisdom and power in our thoughts, words, and action, in our entire being, body, soul, and spirit, for your glory and honor, Almighty Father, God in heaven, in the mighty name of our Lord and Savior, Jesus Christ, our King, forever and ever. Amen, amen, and amen. So, Kab, salamat sa pag sama niyo sa akin sa declaration. Salamat din sa panonood. Naway basbasan kayo ni Lord ng more than enough para sa inyong buhay, sa inyong pamilya, sa inyong kalusugan, sa inyong gawain, at sa lahat ng iyong bagay na ginagawa. At kung ikaw ay hindi pa nag-accept kay Lord Jesus Christ, ay ito na ang pagkakataon mo na i-surrender ang buhay mo sa Kanya. It's just only a matter of saying, Lord, forgive me for all my sins, all the things that I have done against you, and cleanse me from all my all my tranquility and transgression. Cleanse my heart, cleanse my spirit, cleanse my mind, and cleanse my body. For you alone are God and Savior, and you are the one who poured out, shed that blood from the cross to us over all our sins and iniquities, transgression, and everything that we have done that is not pleasing into you, Lord God. So, I surrender, commit, submit my body, soul, and spirit to you. From now on, I will follow you. So, in the name of our Lord Jesus Christ, we pray. So, mga kap, kung ito'y tinanggap mo ang Panginoong Jesucristo, ay siguradong babaguhin niya ang buhay niyo at hindi ka na malulungkot, hindi ka na rin mangangamba kahit na dumating pa ang mga bagyo, dumating pa ang mga problema, ay malulutasan mo to dahil meron ka ng kasama at yan ang kasama mo ay ang Panginoong Jesucristo at ang Espiritu niya na nasa puso mo. Kaya kahit saan ka nandun, kahit anong ginagawa mo, kasama mo siya. At banggitin mo lamang ang pangalan niya. Sabi mo lang, Lord Jesus, tulungan mo ako kung ikaw ay nasa gipit, o ikaw ay nangangamba, o ikaw ay may problema at nag-worry. Sabi mo lang, Lord Jesus, tulungan mo ako dahil may relasyon ka na sa Kanya at hindi ka na iba at hindi ka na hindi ka na separate sa Kanya, kundi nandiyan ka na. So, He will draw more and more sa iyong buhay. Draw ka niya more and more sa Kanya at ilalapit ka niya sa Kanya by the power of the Holy Spirit, and recognize how great God is that He sent His only begotten Son because He loved us so much that He don't want us to be perished. So, mga kap, kung ikaw ay Kristiyano, patuloy ka lang.
I-declare mo lang, ipakita mo na ikaw ay Kristiyano. Hindi lamang sa pagsisimba o pagpupunta sa fellowship o sa activities o sa mga bagay na gawain, kundi mismo, i-share mo siya. I-share mo ang salvation. I-share mo ang Great Commission sapagkat yan ang mandate ni Lord sa ating mga Kristiyano. So naway, basbasan ka sa lahat ng bagay at ang aking lang hiling sa iyo ay maging partner kita sa misyon nato na kung pagpapalain tayo ni Lord ay makapagtayo tayo ng isang mission through this YouTube na hindi lamang sa pagpapagawa ng mga bagay-bagay para sa sarili, kundi pagpagawa ng isang bagay na magiging malulwati sa kanyang mga mata at makakatulong sa ibang taong nawawala. So, subscribe. Please subscribe. Isang click mo lang naman ng subscription Hindi naman mahirap yon. Isang click mo lang ng like. Hindi naman mahirap yun. Hindi ba sa'yo? Kaya, bawat click nyo at subscription nyo ay isang bagay na magpapatayo ng isang kalwatian sa Panginoon. So mga kababayan, hinihiling ko sa inyo na nawa ay i-open nyo ang door ng blessing sa buhay nyo by means of supporting this channel, supporting my mission, and you will be a missionary too. Through networks, through YouTube. So, till next time and tomorrow's Sabbath day ko siya. Sabi nga nila hindi na kailangan yon dahil nga save na tayo kay Lord Jesus. Pero isa lang naman ang tunay na love ni God is to obey His commandment because He loves us so much. Kaya nga niya pinadala si Lord Jesus para tayo ay bigyan ng lakas sa pamamagitan ng lakas ng Panginoong Jesucristo na siya mismo ang nag-fulfill ng commandment to show us na pwede din natin i-fulfill ang commandments sa buhay natin. Kasi para bang sa pagdadrive mo, hindi ba may mga rules and regulation sa bawat street na dadaanan natin? At yung rules and regulation na yon, kung hindi mo yon susundin, ay mapapahama ka. Maaari pang mamatay ka at maaksidente. Pag ikaw ay namatay na aksidente at hindi mo sinunod yung rules and regulation na yon, mapapahama kang pamilya mo, ang mahal mo sa buhay din. Kaya, iyon ang parang binigay ni Lord sa atin na rules and regulation, yung commandment niya, upang sa ganon ay tayo ay lumakad dito sa mundo ng may victory, na wala tayong sinasaktan, wala tayong minumulesya, wala tayong ginagawa ng kasalanan. Yun ang rules and regulation niya para sa ating buhay upang tayo ay hindi mapahamak. So kaya bukas, Sabbath day ko. At Sabbath day ko ay nilalaan ko lang ang lahat na ito para sa Kanya lang. Kasi meron tayong 7 days. Yung 6 days para sa atin yun Gawin na natin lahat ng gusto natin. Pero mas masarap kung gagawin natin lahat ng gusto natin with the guidance of God and with His presence. Kaya masaya kang magre-rest day. So bukas is my rest day. So because of God's grace, giving us rest day, so I will also
adapt this opportunity to rest because God is good. So mga mga kapatiran kay Kristo, I pray and wish that you have a blessed weekend then, and may God bless you. May God give you all your heart's desires according to His will. And what is His will? To obey His will. And His will is to do you good, so that you will come out to be a good person, so that you will come out to be a blessed person. So be blessed to be a blessing. Mga Cubs, mga kapatiran, brothers and sisters in Christ. And let's all give all this all to God's glory and honor as we lift up His name and exalt His name throughout the world. So God bless and have a wonderful weekend, a blessed weekend, and be blessed to be a blessing.